There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. The motion is approved. I respectfully move the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. The entire process is unconstitutional. Declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives hereby approved. Naging laman ng kontrobersya at magkasalungat na opinyon ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito na yata ang maituturing na pinakakontrobersyal na kaso ng impeachment na naihain sa Pilipinas. Sa harap ng magkakaibang opinyon kaugnay ng impeachment, mahalaga na maunawaan natin ang proseso ng impeachment at paano napoprotektahan nito ang mga mamamayan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang opisina ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ay nagbibigay ng mataas na kapangyarihan sa sino mang maihahalal at maluluklok dito, kapangyarihan na nagiging prone o lantad sa pang-aabuso. Paano nga ba kung umabuso sa kapangyarihan ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan? Under our 1987 Constitution, ang impeachment, ito ang proseso kung saan ang mga impeachable officials ay maaaring tanggalin sa pwesto kung sila ay nag-violate ng Constitution, specifically if it is a culpable violation of the Constitution, if sila ay nag-commit ng treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, naharap siya sa ilang impeachable offense. From the articles of impeachment which were transmitted to the Senate by the House of Representatives, ang ilan sa mga grounds na kanilang ini-invoke or ina-allege rather against the Vice President ay yun na nga, culpable violation of the Constitution. Isang instance dito yung di umano'y pagtatangka sa buhay ng ating presidente na si President Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang asawa, si First Lady Marcos. Isa rin sa mga grounds or ang mga nakalagay sa articles of impeachment ay ang alleged na bribery within the Department of Education. Another factor is with respect to graft and corruption. Ito nga yung sinasabi nila na again, allegedly, ay may higit sa 100 milyon na hindi maipaliwanag na confidential funds. Ang impeachment sa Pilipinas ay hinango sa proseso ng impeachment sa Amerika, layuning matiyak ang pananagutan sa mga opisyal na hinalal ng bayan. This is one of the aspirations also of our present Constitution, that we must highlight accountability of public officers, and we must emphasize that the power is in the people. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Ang layunin ng mekanismo na ito ay, of course, panagutin ang mga impeachable officials at tanggalin na sila sa pwesto dahil kumbaga ay tinraidor nila ang tiwala ng mga bumoto sa kanila. Ang Kongreso ng Pilipinas ang may kapangyarihan na magpasimula ng proseso ng impeachment. To initiate an impeachment complaint under the 1987 Constitution, ito ay pwedeng i-file through a verified complaint ng isang miyembro ng House of Representatives or kahit isang pribadong mamamayan ay pwedeng mag-file or mag-initiate ng impeachment complaint, ngunit dapat ito ay may resolution or endorsement ng isang miyembro ng mababang kapulungan or House of Representatives. Paano masasabi na initiated na ang impeachment complaint? Dapat ito ay may kaukulang referral to the proper committee, which
in this case particularly refers to the Committee on Justice. If it is not referred, then it is not deemed initiated. Another method for initiating an impeachment complaint ay kung yung at least 1/3 ng mga miyembro ng mababang kapulungan ay bumoto na i-impeach ang isang impeachable official, then that will already constitute as the articles of impeachment at yun na ang diretso na itatransmit sa Senate. Sa kasong ito ni VP Sara o ang mabilis na transmittal ng Articles of Impeachment sa mataas na kapulungan ng Kongreso, nahati ang opinyon ng mga constitutional expert. Ayon kay Attorney Ernesto Francisco Jr., ang Francisco sa Francisco Jr. versus House of Representatives na palaging nababanggit sa mga impeachment debate, may hindi malinaw sa probisyong ito ng konstitusyon. Sa pagkaintindi ko at ninanais ko na sana mas tingnan ito ng Supreme Court, kasi it's possible na dalawa lang talaga yung modes of initiation, hindi tatlo. Kasi kung titingnan yung literal wordings ng Constitution, sinasabi doon, an impeachment complaint may be filed by any member of the House of Representatives. Hindi naman nilimitahan kung ilan. So maaring it may be filed by 1/3. Pero ang pinagkaiba lang dyan, pag sinabi mong 1/3, yung sinampa nilang complaint, yun na yung magiging articles of impeachment na ihahain sa Senado. Pero hindi sinasabi sa saligang batas natin na yung impeachment complaint na yun ng 1/3 ay hindi na i-refer sa Committee on Justice. Kaya naman naniniwala si Attorney Francisco na may pagkakamali ang Kamara sa kaso ng pangalawang Pangulo. Halimbawa, yung fourth impeachment complaint, pag susuriin mo, meron diyang mga charges na hindi papasa. So dapat yan masala muna ng Committee on Justice at pag nasala na kung ano lang yung papasa dun sa original impeachment complaint filed by 1/3, yun lamang ang ilalagay sa articles of impeachment na isasampa sa Senado. I think based on the Francisco ruling, at that point in time, effectively inabandon or dinismiss na yung first 3 impeachment complaints. Kasi sa Francisco ruling, hindi sinasabi doon na an impeachment proceeding is deemed initiated by the filing of an impeachment complaint and referral to the Committee on Justice alone. Ang sinasabi doon, filing of the impeachment complaint plus House action. Pero para kay Attorney Jennifer Arlene J. Reyes, pinahihintulutan ng batas ang naging hakbang na ito ng Kamara. If you will examine Article 11 of the 1987 Constitution na siyang naglalahad ng mga proseso or methods sa pag-i-initiate ng impeachment complaint, ito ay isang probisyon na hiwalay or distinct from the method wherein yung mismong at least 1/3 ng mga miyembro ng mababang kapulungan ang boboto para magkaroon ng impeachment complaint. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, then the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. To further simplify, yung sinasabi na proper referral to the Committee on Justice, ito ay under paragraph 2 section 3 ng Article 11. On the other hand, yung metodolohiya na at least 1/3 of the members of the House ang boboto para magkaroon ng impeachment complaint. Paragraph 4 of Section 3 of Article 11. So, hindi sila magkapareho. Kapag ang isang impeachable official ay matagumpay na na-impeach sa mababang kapulungan, sa Senado na nakasalalay ang mga susunod na hakbang. If the articles of impeachment were already transmitted to the Senate,
Under our 1987 Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Pero hindi ganito ang nangyari sa kaso ni VP Sara. Hanggat walang sesyon at hindi na-convene ang may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Ang panindigan na ito ng liderato ng Senado ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga legal expert. In the case of Pimentel Jr. versus a Joint Committee of Congress, the Supreme Court elucidated that kapag nagtatapos ang isang kongreso or pag ito ay nag-a-adjournment sine die, ang nagtatapos lamang ay ang mga legislative duties or works ng kongreso na iyon. Hindi ibig sabihin na yung mga ibang trabaho nila which is non-legislative in nature ay hindi na pwedeng ma-carry over sa next na kongreso or mag-continue. In this case, since an impeachment is non-legislative in nature, then it can continue and it can be carried over even to the next Congress. Sa ilalim ng saligang batas, tanging Senado naman ang may kapangyarihang magsagawa ng trial o paglilitis sa isang impeached official. An impeachment proceeding or case is quintessentially political in nature. Kaya nga ito ay tinatawag na sui generis or isang unique na proceeding dahil ang mga senator judges natin, even if they are not lawyers, sila ang huhusga or sila ang mag-aakto na parang mga huwes or mahistrado at magdedesisyon regarding this case. Bagamat hindi maiiwasan ang issue ng political affiliation, ang mga senador as senator judges ay inaasahang magiging patas sa pagdedesisyon sa kaso. Ang ating mga senador ay manunumpa ng tinatawag natin ng Oath of Political Neutrality. Dapat ay hindi nila isipin ang kanilang mga political affiliations or political biases at magbase lamang sa ebidensya na ilalatag during the trial of the Senate. Sa pagsisimula ng paglilitis sa Senado, may kaunting pagkakaiba kung sinong opisyal ang nasa sakdal. Kung ang Pangulo ang nililitis, ang Chief Justice ng Korte Suprema ang mauupo bilang presiding judge, pero hindi siya kasama sa mga boboto kapag magbababa na ng hatol. Kapag pangalawang Pangulo naman ang masasakdal, ang Senate President ang tatayong presiding judge. Pagkatapos nito ay ipatatawag ang nasasakdal upang sagutin ang mga paratang sa Articles of Impeachment. At ang mga senator judges ay makikinig sa argumento at ebidensya ng bawat panig. Sa huli ay boboto ang mga senator judges ng convict or acquit vote. Kailangan ng 2/3 or at least 16 votes ng mga huwes upang ma-acquit or ma-convict ang isang isinasakdal na opisyal. If the accused in an impeachment case will be acquitted, right? Then, of course, he or she can continue with the ordinary duties of his or her office. Conversely, if the impeachable official ay mako-convict at siya ay mare-remove as a public official, tandaan po natin na ang kaakibat lamang na penalty ng impeachment ay removal from office and the perpetual disqualification to hold a public office under the Republic of the Philippines. So wala po itong kulong or civil, damages. However, maaari siyang kasuhan ng mga criminal and civil actions before the appropriate and regular courts. Sinasabing makapangyarihan ang desisyon o ang magiging resulta ng botohan ng mga senator judges. Well, if the Senate as an impeachment court will decide to either acquit or convict, that will be final already and unappealable. Since it is under the Constitution's mandate that it is the Senate who shall have the sole power to try and decide. As a general rule,
even the Supreme Court cannot interfere with the said decision. Ang prosesong ito ng impeachment sa Senado ay hindi nangyari sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa man nagsisimula ang pagdinig sa Senado, naghain na agad ang isa sa mga senator judge ng mosyon upang ito ay i-dismiss. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. A motion which cuts short the entire process is unconstitutional. Dalawa ang pwede nating gawin, ituloy o ibasura. Ang dismissal, ibasura. Yung remand ay ibalik sa House. Mayorya ng mga senador ay bumotong pabor sa inamyendahang mosyon. Sa gitna ng magkakaibang opinyon, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon kaugnay ng impeachment case ni VP Sara. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Paano magiging violation ng one-year bar rule yung fourth impeachment complaint kung hindi pa naman nangyayari yung pag-archive ng first 3 impeachment complaints? Ang nauna po ay yung pagtatransmit sa Senado ng fourth impeachment complaint. Yung sinasabing impeachment proceeding is deemed initiated o tatakbo yung one-year bar rule, magsisimula lamang yon pagka-file ng impeachment complaint at pag nagkaroon ng House action. In this particular case of Duterte, ang naging House action ay nung pumayag ang House of Representatives na unahin yung fourth impeachment complaint at baliwalain yung naunang 3, and that's why they were deemed dismissed. Bakit nga ba may one-year bar rule na siyang naging basehan ng korte upang ideklarang non-constitutional ang kaso ng pangalawang Pangulo? So the design of the 1987 Constitution with respect to impeachment is that no impeachment complaint can be filed against an impeachable official more than once within a year. It is to prevent harassment, right? Or undue wastage of time with respect to the impeachable official. Because otherwise, his or her time na dapat sana ay dinedevote niya sa pagsaserbisyo sa tao at sa kanyang panunungkulan sa ating mga kababayan ay masa-stifle or mai-impede or ma-obstruct because of the countless impeachment complaints or proceedings which can be filed against him or her. Adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. As of the time of writing, wala pang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng Duterte versus House of Representatives ruling ng Korte.